Hello po mga kabaling cooks! For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko magluto ng morcon. Meron po akong calamansi juice at nilagyan ko lang ito ng soy sauce para sa pag-marinate ng ating baka. Pinahiwa ko na nga po pala ito sa palengke para hindi naman po tayo mahirapan sa paghihiwa ng ganitong hiwa. Ibabad lang po natin ang ating baka sa ating soy sauce at sa ating calamansi juice ng mga 1 hour or overnight, mas okay. Mas matagal, mas masarap, mas malasa ang ating pagsasama. O, di ba mga kabaling cooks? At matapos po nating i-marinate ang ating baka, ready na tayo mga kabaling cooks sa paglalagay ng ating mga ingredients sa loob ng ating gagawing morcon. Meron po akong fried garlic. Spread lang natin to sa ating beef upang maging mas malasa. Lagay na rin natin ang ating bacon, ang ating carrots, ang celery. Naglagay din ako mga kabaling cooks ng hot dogs at ng hiniwa kong bell pepper. Ganon din ang hiniwa nating cheese. At naghiwa din tayo ng kamatis, pero yung iba po hindi gumagamit ng kamatis. Nasa sa inyo na po kung gusto nyong gumamit ng kamatis. Naghiwa din po tayo ng itlog at naglagay din po tayo ng itlog at inilagay na rin po natin ang pickles. Huwag niyong pong kakalimutan ng pickles. Ito po yung pampabalance ng ating lasa ng ating morcon. Okay mga kabaling cooks, tapos na po nating mailagay lahat ng ating mga ingredients. Kaya ready na tayong magtali. Tatalian po natin ang ating morcon upang di siya magkalusag-lusag at magkahiwalay-hiwalay ang lahat ng mga ingredients na inilagay natin sa loob. At natapos po natin ang unang parts ng ating morcon. Nandito naman po tayo sa parts ng ating paggigisa para sa ating gagawing sauce. Nagisa po tayo ng bawang, sibuyas at ng kamatis. Gisahin natin ng mabuti mga kabaling cooks ang ating bawang, sibuyas at kamatis. Pisat-pisatin ang ating kamatis upang lumabas ang katas ng kamatis. Lagyan din ng konting asin. Matapos nating maggisa, ilagay na natin ang ating mga binilog-bilog na morcon. At ready na tayo mga kabaling cooks sa pagpapalambot ng ating morcon. Nilipat ko nga po pala ito sa ating kaldero para matakipan natin ng mas maayos at mas mabilis lumambot. Matapos po ang 2 oras na pagpapalambot, nilagay na po natin ang ating bell pepper, ganun din ang tomato sauce at ang ating tomato paste. Ipagpatuloy po muli natin ang ating pagpapalambot ng ating morcon. Matapos pong mapalambot ng 3 oras ang ating morcon, inihiwalay ko muna po sa sauce ang ating morcon. At tinimplahan ko po muli ang ating sauce ng 2 liver's bread, cheese. Hindi ko na lang po ito na videohan. Ganon din po ng asukal para mabalance ang lasa ng ating sauce. Matapos ko pong mahiwa ang ating morcon, ibinalik ko po muli ito sa kawali para naman mas malasa ang ating morcon. At hayan na mga kabaling cooks, ready for plating na. It's alright. Thank you. See you next post.